Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, may ano okay, so nagbago yung isip ko at dapat nga ko i-upload ko yung isang part 2 pero nainis ako kasi yung mag-edit sana ako kaso kaso sarado yung yung PC rental. Hindi ako makapag-edit kaya pasensya na. Pero anyway, kung ever sana bukas na lang. Sana bukas yung mag-rent ako. Kaya minsan talaga doon ako nag-edit Pero anyway, sige. Ito na lang ang gagawin ko. So, ito, continuation ito yung nangyari doon sa So, pinakita ko na lang yung recently, yung tungkol sa sa itong lady driver. Ito yun, siya yun, si Yana. So, lady driver, so, 455 case followers, so, tapos 272 yung following. So, ito yung official Facebook page niya. Okay? Hindi ko alam sa mga reads. Pero ito ang alam ko sa ito yung pinaka main account niya pag mag-vlog siya. So tinignan ko sa sa Reddit, sabi dito. Anong pwedeng i-report dito? Tapos sabi niya, mas report tapos same reason para mapansin agad ako. Okay, so medyo tigang kayo, gusto mong tanggalin lahat kahit yung pagkatao. Naiintindihan ko naman bakit na pati from followers into haters. Naiintindihan ko yun na talagang gusto kong i-report to, gusto kong tanggalin to sa platform ng social media, parang ganun. Papakita ko sa inyo papakita ko sa inyo tungkol ito sa yung clip para mapaniwanagan kayo kasi kahit sabihin ko dito baka baka sabihin so parang kinakapi mo siya wala akong sinabi dito, hindi ko kinakapi dito kahit sino kahit sino yung involved dito. Mapano yun yung kahit yung nagdadrive sa pickup, kahit motorista, kahit ito siya kahit yung anong involved dito, wala akong kinakampi dito. So, ang bakit kaya na nagkukunti dito? I want to aware, kasi ang reason mo yung aware kung ano bang dito sa report dito. Yung, sabi nyo dito sa, sabi dito kasi, paano i-report dito? Okay, sige. Ito papakita ko sa inyo, tapos papaliwanag ko sa inyo bakit. Okay, so ito yung tungkol ito kay ito galing ito kay Paulo. So mag-aano ko na ng 10 seconds, 15 seconds lang yung clip dito. Ito yung galing ito kay yung tungkol ito yung kay Rendon. So in-explain niya kung ban ba yan o fake lahat. So papakita ko sa inyo yung tungkol ito. It's kay Rendon. So, this is a perfect example yung paano mag-report ng Facebook page niya. Sabi ko, mas report daw. Tapos, tinignan ko sa mga comment. Sabi daw, minsan talaga, sabi niya, visit dumadami pa pa. Okay, so, from 420, tapos magiging 460 pa. Okay. Okay, so alam mo naman. Tignan naman yung kabisitan mo. Okay, sige. You tell me. You tell me bakit dumami yung followers mo. Okay, so sabi niya, ito. Not gonna ito. So, hyper content dapat Sabi niya dito, not gonna work. Kung di nila matanggal yung mga N-word content, alam mo na yun sa country, kahit 1 billion times mong i-report for harmful content, they show as if they're not gonna do S for that. Bullying would surface. Okay, bullying,
Yes, Magic ginawa. Ito, sabi, ayan, yung ginawa, did it work? Ayan, ito, tungkol ito. Yung galing kay Explorer, sabi niya, yes, may mass report yan. Parang yung ginawa kay Rendon. So, ito, nag-reply, did it work? At tapos nag-reply siya uli na, from what I know, na wala na ABC Reno, he just attacked by Iskanda fans na mass report siya. Meron pa ring FB. So, papakita ko sa inyo, ito yung perfect example, yung na mass report ba? 'Di ba? Ito yung kay Paulo, ano natin, ito yung title niya si Rendon na The Path of Eklat. Kukunin ko na yung clip noon, tapos i-explain natin. So, ito yan, galing ito kay Paulo, 2 minutes, 1 second. Let's go. Page ni Rendon Labrador deleted na. Ipinamas report siya ng mga fans. Oh, wait lang, kailangan ko muna i-debunk to. Walang nagagawa ang pagmamas report. Kung feeling nyo may magagawa, hindi. Sinabi na mismo ng Facebook page yan, thus the number of times something gets reported determine whether or not that content is removed. The number of times something is reported doesn't determine whether or not it's removed from Facebook. So, ibig sabihin, kahit ayaw mo isang tao, kahit ilan libo kayo, kahit ilang milyon kayo, kung hindi yan nilalabag, community standard, sinabi ko rin to sa YouTube eh. Diba? Halos pareho lang naman yung ginagalawan at sinusunod ng mga yan. Bilang YouTube ang malakas ang pasok ng pera, lalo na sa ads, ibig sabihin sila ang pinaka sumusunod sa mga rules. Kasi syempre, ang isang platform na hindi marunong sumunod sa kanilang rules ay hindi papasukan ng sponsors, hindi papasukan ng mga ads. Syempre, gusto ng mga nagbabayad ng mga kumpanya niyan, pag nagpapasok ng ad o advertisement, marunong kontrolin at magbigay ng mga batas sa kanilang platform kung paano susunod ang kanilang mga creators. Okay, yun yung sinasabi niya. Okay na tayo doon. So, yun nga, yung katulad nga niya na depende kasi sa community guidelines. So, ano bang ginawa ni Yana dito? Di ba nangyari yan, yung parang pinahiya, yung doon talaga, is a part of social media, doon talaga outside yun, yung doon talaga yung parang labag yun sa data privacy. Doon talaga, yan, pwede nating ilaban doon. So, ang mangyayari doon is doon natin ilalaban yon sa data privacy. So, sinong lalaban? Di yung involved yung video na yon. So, ang mangyayari, siya magsasampa ng reklamo. Di ba yung tungkol ito sa pwedeng data privacy, cyber libelling. Yun ang di ba? So, however, paano ko i-report to? So, ayun, balik tayo. Paano ito i-report? Well, mas sad to say, yun nga, sinabi nga din sa, mismo, sa Meta, yung number of times, kung ano yung nilalabag sa, sa community standards. Doon, yun, unless kung may na-report yan talaga na, kung na-report talaga at na-delete na alagad, tingnan natin. Totoo ba na-delete? O baka na-deactivate lang yan for real. Diba? Alam mo naman yung galawan yan. Diba? Diba nalaman nyo yung kay Rendon? Dinilit lang for tapos tapos after ng 30 days, bumalik. Diba? Ganyan kasi galawan. Ngayon, sasabihin kasi kukunin nyo daw and just 30 days, di-delete na lang niya. Wala rin. Makakuha din yan. Magagawa na. Kasi yun lang, po. So, yun. Ayan, katulad dyan. Napoprocess yung payout ng Meta. Kay IMF pwede niya na i-delete yung video, process na yung payout ni Meta just today. Kaka-check ko lang. Sure na yan papasok for the month of April. Yan yung reason kaya hindi niyan binuburan after niya mapalitan ng apologize. Iniis talaga lahat ng kahihiyan ng galit ng tao para sa 50 to 100k. Pambayad sa attorney. Napakala. Ay, nako. Alam mo na yun, alam na. Yan yung pambayad sa attorney. Ginamitan tayo for or ginamitan siya para sa content. Medyo wise yun pero okay, sige. Yun na kasi
Okay. Well, ito papakita ko sa inyo. Ano bang ano ito? Tinanong ko si ChatGPT dito. Sabi ko is, who is the decision making of the community standards of the social medias? Okay, so sinabi na dito is decision making around community standards of social media platforms is typically handled by the combination of the following groups. So number one, the policy teams within the company. So, yun nga, which is Meta. Yun. Facebook, Instagram. Pag sa X naman, yung kay Elon Musk. Et cetera. Diba? YouTube. YouTube is a part of the Google. Diba? Yun. So, policy, yun. Most major social media platforms like Facebook, Instagram, TikTok, X, etc., YouTube, have dedicated policy and content moderation teams. These teams research, draft, and update community standards. So, yun. Di ba na, yun nga. At saka yung sa YouTube kasi halos parehas kasi yung policy doon sa community standards na ginagalawan yan. So, yun. Tapos dito, they base decision on company values and legal requirements, user safety, and business interest. So, yan, kung gusto nyo may time kayong yun, kailangan merong company values. Kasi hindi lahat yung mga, yung batas na, hindi lahat ng batas dito sa Pilipinas ay na-apply sa batas ng community standards. Medyo magkaiba kasi ito. Okay? So, ito naman yung Legal and Compliance Department. So, ito. These teams ensure that community standards will align with local and international laws, hate speech laws in Germany or data privacy rules in the Europe. So magkaiba talaga ang data privacy sa Europe at dito in the rest of the Southeast Asia, which is pati sa Pilipinas. So di ko iba kasi ang policy kasi. Medyo parang nagkaroon sila ng medyo pinag-usapan sa international laws. Yung hate speech laws, yung in Germany, alam mo na yung tinutukoy dito. So pag pag alam mo yung tinataas yung kamay. Ayaw kong gawin dito kasi baka ma-restrict dito eh. Basta alam mo na yun, yung medyo sundalo yun. Pakita mo yung pusa dyan. So yun. And then up to tatlo is their influence decision to avoid lawsuits and government sanctions. So yun, decisions yun. And, yun influence decision yun. Kaya yan. Ito naman executive leadership, senior executives including CEOs, COOs, they make final calls on high profile on controversial policies. So yung CEO mismo sa Facebook si Mark Zuckerberg, yung sa Google naman, sa YouTube, yung gano'n. Sila yung parang final kumbaga sa kanila sila yung parang final decision kung papasa ba ito o kung reject ba ito, ganyan, diba? Yun. So, for example, Mark Zuckerberg significantly influence of Facebook content policies. Yun, yung ganun. Ito, number 4, external advisory boards. So, some platforms have created independent oversight boards like Meta's Oversight Board, which can make binding decisions on specific content moderation cases and recommended changes to policy. So, yun, pala yung mga content moderation kasi meron kasi dito tayo, merong Google Philippines, meron tayong Facebook, pero according sa medyo yung nga lang may mga medyo may pagkabias, so parang wag mo na i-delete o kaya yung mga reason delete mo na lang kasi kasi yun naman, namang kwenta ganyan. Depende kasi yan sa minsan kasi content moderation. Kasi, yun, may mga, tinitingnan kasi sa mga community guides. Make sure na dapat basahin nyo muna maigi yung community guidelines. Kasi, ayun, ito. So, ito naman, government and pressure and public opinion. So,
While not direct decision makers, government advocacy groups and the public can strongly influence standards to regulation or social pressure. Yun nga, yun yung ano, yun sa, yun, katulad sa LTO. So, yun. Yun, that this, yun, indirect decision. In summary, these processes are mostly centralized within each company, but increasingly shaped by external voices, including lawmakers, persons, and users. So, yun. Yung ano, sinabi niya dito sa ChatGPT. So, nagtanong kasi ako kung ano. Yun lang yung ano ko dito. So, so tinanong ko ito. Sasabihin ko, what causes ano? What are the community standards? Ayan, the purpose of organization is to create a safe, respectful, and trustworthy environment users. Its main goals: protect users from harm, prevent harassment, hate speech, threats, bullying, exploitation, save the vulnerable groups such as children, marginalized communities. Yan. Yan. Dapat yun nga. Kasama yan. Pero, kasama siya sa hate speech o threats, bullying, mga ganyan. Base sa nakita ko parang, hate speech, threats, bullying. Yan yung kasi yung parang harassment. Yun. Tingnan ko kasi road rage. Medyo hindi siya Pero ito, safeguard, ayoko na magsalita kasi medyo kasi dito ito lang hate speech. Yun. Wala naman sinabi hate speech. Yung comment yun, pwede hate speech yun. Yung kino-comment yan, binabara nyo sa mga sa hate speech. Pero yung yung sa video na yun, ibang na yun, parang ewan ko, hindi ko, ito, safeguard vulnerable groups such as children, marginalized communities. So, yun, yung para sa children, yung mga involved sa yun, bawal yun. Yung mga So, promote respectful interaction, encourage a civil conversation, discourage abusive of toxic behavior. Okay, so, parang, conversation. Okay, yung parang yung mga opinions sa ito, prevent scam, misinformation, manipulative behavior that disrupt discourse. So, misinformation, yun, mga fake news. Iba na kasi to, yung yung mga blogger na nag-information tungkol sa mga government, ganyan. The comply the laws and regulations, ensure the publication local and international laws regarding intellectual content, copyright, and terrorism. So, iba to. Ito yung ginagamit sa mga content na may content o kaya mga ginagamit yung music, ginagamit sa bawal yun. Ito, avoid fines, bans, and government shutdown. So, yun, ban, may regulations. Protect the integrity platforms, stop balls, fake accounts, coordinated manipulation, election. Yan, mga election yung interference, yan, yung Ito, maintain trust of proper authenticity. Uphold the company's brand and values, requires the company maintain mission, bringing people close together, align with advertiser. Yan, ito mga advertiser, yung mga nag-promote ng di ba? Yung mga sugal, di ba? Bawal yan Ito, support free expression with limits. Allow people to share ideas, culture, and opinions. Yan, ginagawa ko for alam mo na, yung sa mga share ideas, yung mga ganito, nagbibigay ako ng mga opinions with this, may limits din. May opinions, may limitado tayo dito. So, yun. While balancing against abuse and harm. Essentially, community standards can identify the boundaries of acceptable behavior, aiming to make a platform usable and safe to the boundaries possible audience. So,
Ito, ginagawa to para magiging balance tayo. Yan, no. 'Di ba pinakita ko sa inyo yung yung content kay Paulo tungkol yung sa yung community standards. Yun. Yun yung para maintindihan natin. So, inihimay-himayin ko to yung tungkol sa mga community standards. So, balik tayo sa Reddit. So, ano marireport dito? So, sana ma-report lang dito ang kung ma-report, may due process yan. Ang lang to, ang tanging way na lang to the last resort is huwag nyo yan nang supportaan. Yung ganun lang naman. Pwede, although na lang, i-block nyo na lang siya o at saka kung ma-report man yan, kung tumalab, tingnan natin kung tatalab. Kasi kung kung tumalab yan, either deleted na o deactivated yan. Dalawa lang yan ng kung either either tatlo pala, sorry. Either deleted, either deactivate, o either disable lang. Either sa tatlo lang yan. Yung mga ganyan. So, yun. Yun naman sabi ko. Kung expect nyo, kung mawala yan, kung mawala man yan, o sabi natin, na-delete yung Facebook page yan. Huwag kayong maging kampante. Maghintay kayo mga 30 days, 60 days, yun. Pag yan bumalik within 60 days yan, alamin na ibig sabihin. Yun lang sabi ko, and hope na so yun lang. So kung ma-delete yan, wala na tayo magagawa. It is para na yun lang magiging ko dito. Yun lang masasabi ko, and thank you, and see you next video. Bye.